May gagawin tayong washing, no? Na aqua. Ayan. Ang problema nito, hinalag ko na. Ito, sabi kasi nung may-ari, mabagal lumikot. Akala niya pump belt. So, ito palang pulley, nalaglag, ayan o. Natanggal na yung tornilyo kasi yung kinabit na tornilyo nung unang gumawa ay mapayat. Tapos kakasaw-kasaw, kaya makikita ninyo tong butas, ayan, lumaki. Saka itong dito, ito, ayan, malaki na yung butas. Pagdating dito sa kabila, maliit. So gigewang-gewang siya, galaw-galaw na gano'n. Yan ang naging problema niya. Sabi ko sa may-ari, papalitan ng ganito. So ito, kita ko sa inyo yung loob, no? Inalas ko na siya kagabi. Kaya lang di natapos kasi wala tayong pyesa na may kakabit. Kasi ang ginamit niyang granahe ay pang LG. Ito, pang LG, ang hindi ako nagkakamali. Ganito yung itsura ng LG. So, hindi naman kasi pwedeng kabitan ng ganitong pulley ng hindi niya kamukha kasi tatama yan dito sa dito. Uumpog dito yan pag umiikot. So kailangan talaga dyan kamukhang kamukha niya, no? Hindi pwedeng i-convert yan. Ayan guys, sa ngayon wala pa tayong pyesa, hanap pa lang tayo ng ikakabit na pamalit. Saka ito nga pala, itong ano niya, itong ehe niya. Yan. Yung butas na yan, ang alam ko kasi dyan, merong nakalagay na trade dito. May trade yan. Parang doon sa Sharp, no? May nakalagay na trade. Pero walang trade dito. Hindi ko lang alam kung naupod na rin. Kasi kinabitan nga ng tornilyo na mapayat. Kaya gigiwang-giwang, baka naupod na rin yung trade niya. Ngayon, subukan natin siyang i-trade yan. Lalagyan ng trade kung kaya pa. Pero sa ngayon, ang importante kasi dyan, itong pulley niya, mapalitan. Kasi ito, bitak na din to eh. Ayan o. Karoon na siya ng bitak o. Yan. Tapos dito, mayroon na din. Magsisimula na. Ito, malaki na yung bitak nito. So, maganda dito sa puno. O, wala na. Kailangan talaga to palitan ng ano. Kahit di naman siya brand new, yung pwede pa, yung masikip pa yung butas. Ayan guys, hanap muna tayo ng pamalit na pyesa, no? A few moments later. Ayan guys, nakakuha na tayo ng pyesa, no? Ito ang nakuha natin kanina. Kuha lang dito, magbabakal bote, yung kasama natin na gumagawa, no? So, nakakuha tayo. Kaso ang problema niya, ito. Kudrado, ayan o, mapapansin ninyo. Kudrado yung butas. Hindi siya bilog. Hindi kagaya nitong original, bilog. Oo nga. So, yan ang magiging problema natin dyan. Ito, may option ako rito. Dalawang option to. Pwedeng butasan to, barinahin yung butas para maging bilog. Pwede rin naman siyang, ito na lang, at dito tayo gagalaw sa ehe. Ang iniisip ko kasi, kung bubutasan siya at gagawin bilog, ito kasing ehe niya ay makitid na yung ano, malaking masyado yung butas, makitid na itong magkabilang side niya, baka maputot kasi lalagyan pa natin siya ng trade, no? Lalagyan natin to ng trade, ite-trade natin to. Balit na lang yung clearance niya dito magkabilang side, baka maputot ito. Yun ang inaalala ko dyan. Ngayon, ang isang option ko pa, ito. Dahil kudrado nga itong nakuha natin, pamamasin shop ko to, we-welding ko na lang. Yun ang naisip ko. Tapos pagka naisarado na tong butas at na-welding na, iga-grind na lang. Gagawin siyang kudrado. Sige na, ang tagal mo eh. So, ang original kasi nito, kudrado, yung ehe, yung pinanggalingan niya. Tapos, binutasan dito sa dito sa pinaka-puwit niya na to. Binutasan dyan ng barena. Saan nilagyan ng trade, o may trade siya. Tapos, tinotornilyo, lalagyan lang ng stopper na washer dito sa ilalim. Ganun ang original nung pinagkuhanan ko.
O yun ang naisip kong paraan. Kasi kung bubutasan natin to ng bilog, gagawin bilog, baka masira din yung pagka ano niya yung sa bakal niya sa loob. Bakal kasi loob nito. Ganun na lang yung naiisip ko. Ayun guys, pamamasin shop ko muna siya, babaklasin ko muna. At pakita ko na lang sa inyo pag na ayos na natin siya, no. Ayun guys, ito yung nangyari. Pinamasin shop natin siya. Pina-welding ko. So, ngayon, naano ko na siya. Ginrind ko na para maging kudrado. O, ayan, o, square. Tapos, binutasan ko na rin. Saka ako nilagyan ng trade. So, may trade na rin to sa loob. Ang nangyari kasi dyan, sinimulan natin siya ng alas 8. O, sabihin natin alas 9 kanina. Napunta tayo ng alas 5. Dahil itong pagkaka-welding nung unang nag-welding, no, yung nag-welding dito kasi pinasarado natin itong butas. Ano pala to, matigas na bakal. Hindi daw pwedeng weldingin ng basta-basta. Kasi ayaw kumapit, kaya ang ginamit niyang pang welding, stainless. Stainless, matigas. Mahirap siyang i-grind. Tapos mahirap din siyang butasan ng barena, no? Laking hirap natin dito. So, pero ngayon nangyari na, okay na siya. Kaya kabit na lang natin siya, ikakasa na lang natin ulit dito, papasok natin siya dito. Saka dito. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya kapag na-i-assemble na natin para di humaba yung video natin, ano. So, mahirap. Yeah guys, naikabit na natin yung ano, ito, kinabit ko na yung pulley niya. Ay, yung sinasabi ko sa inyo na tornilyo. Ayan. Yung tinrade natin. Tapos, ito na yung tornilyo niya. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya tinornilyo. Madali lang naman to. Tornilyo lang naman, ano. So, saka yung pag-grind natin. Saka yung pagbabarya na dito. Kasi mahaba, matagal. Muna proseso. Dahil matigas yung stainless. So, ngayon, ito. Medyo oblong. Ayan, o. Kasi hindi naman tayo perfect na nag-grind. Basta kinodrado lang natin. Hindi naman to nagdaan sa torno, no? So ayan, pwede na yan. Ay, testingin natin, ikabit natin yung ano, takip. Nakabit ko lang muna, no, at alang tagahawak ng camera. Ayan guys, naikabit na natin siya at okay na, ayan. Galing ha? Ayan, kung titignan ninyo, gumagana na, ayan o. Yun. Ay, success ang gawa natin. Tetestingin na lang natin siya, lagyan ng tubig. Ayan guys, tinesting na natin siya, no. Ayan, okay na. Ayan, no. Kaya lang, nilagay natin basahan kasi kayari lang naglaban ni Mrs. Kaya ganyan, basahan lang muna. So, okay na. Malakas naman siya, oh. Ayan, oh. Okay na. Ayan guys, hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat sa panonood.